Sa kabila ng ngiti at mga pangako ng pagbabago sa hindi mabilang na termino sa gobyerno, paano kung ang mga taong inaasahang magpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino, siya ring magiging dahilan ng pagkakalugmok natin sa masamang bisyo? Alam mo, ang community hindi bulag. Alam ng community kung yung tao na yun ay engaged sa illegal drugs. Kung ang community ay hindi bulag, definitely, yung mayor, hindi rin yan bulag. Nakakabalita rin yan. Kaya lang yung minsan, yung iba, may tinatawag tayong kapit sa patalim na kailangan din ng campaign fund. Nakakapit talaga. So may mga ganong mayors. There is. Wala namang country na immune against narco-politics. There is. Kayo na, malis kayo dyan, malis kayo dyan. Bakit ako lalaban? Hindi ko alam yan. Based on statistics, may nahuhuli tayo na involved talaga sa drugs. Meron tayong provincial board member na nahuli, merong vice mayor, no? May mayors, previously, may mga mayors tayong nahuli. Karamihan are sa barang community level, barangay, and even yung mga tanods. No? Ino yung sinasabi sa akin ng paano ko. Nitong nakaraang linggo, lumutang kay PNP Chief Ronaldo Pato de la Rosa ang isang umaming tulak na nagsasabing sila ay protektado ng mga malalaking tao na nasa gobyerno. Di umano, isang opisyal ng PDEA ang kanyang protektor na pinadadalhan niya ng 150,000 pesos kada linggo upang payagan siya makapagbenta ng droga sa 3 bayan na nasa 2 probinsya. Di ba, pag nalita ko ng bigay, gusto hulihin agad ako. Kakasuhan ka. Pakakasuhan. Ganun ang labanan. Ang PDEA officer na kanyang katransaksyon, di umano'y konektado rin sa ilang politiko sa lugar. Kinumpirma naman ng PDEA na meron na silang isang opisyal na iniimbestigahan na pinaghihinalaang may kinalaman sa transaksyon ng illegal na droga, pero hindi pa nila ito maaaring pangalanan dahil aktibo pa rin ito sa serbisyo. Napakalaking temptations, kasi pera nga, napakalaking temptation ng lahat ng ahente ng PDEA. And that's good with most of our agents. Yung iba, kasi we also have counterintelligence efforts na nakikita natin. May mga members din ng PDEA na tinututukan natin na talagang vulnerable. Kasi pera eh. Lahat halos kung makikita mo, may mga pinangalanan na nga eh. It's because money talks. Kailangan talagang utmost supervision dun sa mga people on the ground. Yung talagang dapat, yung takot sa batas, na babalikan ka talaga. 2M203, 16 firearms all in all. Nagkwento din si Lito tungkol kay Herbert Colanco, isa sa Bilibid 19 na pinagkukuhanan niya raw ng droga at di umano'y malalim ang koneksyon sa politika. Nang magkausap daw sila sa telepono, ipinagyabang daw nito na nagbigay siya ng pera para sa kampanya ng isang kumandidato bilang Pangulo. Kaano kalaki yung binigay nila sa presidential candidate? 50 million sa isa. Para saan yun? Pag nanalo, Makakalaya daw sila, sabi nila. Tsaka masolo nila, transaction. Ang kapalit ng perang di umano'y binabayad ng mga drug lords sa mga politiko, proteksyon sa kanilang grupo. There are politicians na talagang they protect big time drug lords. There are politicians who are also included dun mismo sa paggawa ng illegal na droga. And yung minimum requirement for narco-politics is more on protection na hindi niya gagalawin. Imagine, if you are a mayor, you are in charge of the operational deployment of all your police force in your area of jurisdiction. Pag sinabi mo lang naman sa police, huwag kang mag-operate dito ka mag-operate. Tapos na agad yun. By mere ordering those police officers, huwag mong galawin ito, narco-politics na agad yun. Even if you're not holding drugs. unang-una, bakit ka nag-decide na lumabas na at sabihin yung mga nalalaman mo? Para sa pamilya ko po. Kasi nadadamay na ako. Kung sa akin lang ako, ayos lang. Mga anak ko na yung pinagbabantaan nila. Kaysa pag nakuha daw nila, pupugutan daw nila ng ulo para lang lumabas ako.
Ang kalakalan ng droga sa loob ng politika at gobyerno tinatawag na narco-politics. Pinatotohanan ito ng dating agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Merong narco-politics na nandito sa Pilipinas. Katunayan, may mga nahuhuli na at meron mga sangkot na hindi pa nahuhuli. Kasi hindi lahat ng mga politicians natin ay nagbebenta o sila yung tinatawag na personalities behind doon sa importation and manufacturing. Meron tayong mga politiko na affiliated dito sa mga drug lords at itong affiliation nila dito ginagamit na para doon sa pagbibigay ng proteksyon, indirect at saka direct direct na pagkakaloob ng proteksyon katulad ng impluwensya, dahil ang kapalit nito hindi naman thank you kundi drug money at ng potensyal na nakikita ng mga politiko, lalo na ng malalaking politiko na mayroong mga TV commercials sa tuwing sasapit ang eleksyon, dito nila kinukuha yung mga pondo na ginagamit nila doon sa kanilang mga political ads. Ayon sa mga nakalat niyang intelligence report sa loob ng halos 5 taon sa serbisyo, talamak daw talaga ang kalakaran ng droga sa politika. Doon namin nakita ganun kalawak yung kanilang operasyon at ganun kalaki yung kanilang kinikita. Kung imagine kung titingnan mo maigi na ang pinagmumulan ng supply ng shabu dito sa Pilipinas ay nagmumula sa Binondo. At itong Binondo na ito, naandyan yung mga kaibigan, kumpare o anumang matatawag doon itong mga politiko at mga general na yan. Ito rin yung pinagmumulan ng mga drugs na nandyan sa Muntinlupa, sa mga bilibid. Diyan din. Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Matatanda ang naging kontrobersyal si Jonathan noong 2013 dahil sa pagdawit niya kay Noy PDEA Chief Yusek Arturo Cacdac Jr. sa mga sindikato ng iligal na droga. Mari namang itinatanggi ni dating PDEA Chief Cacdac Jr. ang mga paratang na ibinibintang sa kanya. Iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. Bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, kawalan ng significant accomplishment tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, ayaw pa rin, nagdudumilat na yung dala naming ebidensya. Nasasabihin ko, sana naman maging discerning ating mga kababayan para malaman kung ano yung propaganda at ano yung katotohanan. I would like to assure our people that PDEA with its 1,782 personnel, we really tried our best to contain the drug problem. Narco-politics, kasama rin yan sa equation. Sensitive issue rin kasama sa equation because they are voted by the people. But the problem is, hindi pa rin natin sila matamaan dahil nga hindi rin sila naghahawak ng droga Malinaw na hindi nagbibiro si Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya nila laban sa illegal na droga. We all long suspected na may maraming mga pulis sa gobyerno na involved sa drugs. Matatanda ang ginulat niya ang marami sa ginawang pagpapangalan sa 5 general na di umano'y mga protektor ng malalaking sindikato ng illegal na droga sa bansa. Sinabi ni PNP Chief De La Rosa na nasa 23 mayor ang nasa listahan ng Pangulo na di umano'y may koneksyon sa mga industriya ng illegal na droga. Dahil sa mga aksyon ng gobyerno, kanya-kanyang huntahan na ang ilang mga tao, maging ang ilang opisyal ng kapulisan at gobyerno kung sino-sino ang susunod na papangalanan ng Pangulo na may kinalaman sa mga sindikato. Yes, and this president of the political will, yan ang problema ng mga politiko na nasa drug trade. Everybody's speculating. Si ganito ba? Kasama si ganito ba? Ewan ko, ba't ako tatanungin nyo? Di ko naman nakita kayo. Tingnan nyo kung militan, tingnan nyo. They expect that something big will come out. Kung sakaling mapatutunayang may kinalaman sa mga sindikato ng mga iligal na droga, makakasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga politiko o sinumang opisyal ng gobyerno. Maaari silang makulong habang buhay at magmulta mula 500,000 pesos hanggang 10 milyong piso.
Pera ang ugat ng korupsyon, maging sa ating gobyerno. Temptasyon na nagiging daan upang makalimot ang mga nasa posisyong ating inaasahan na magiging protektor hindi ng sindikato, kung hindi ng mga Pilipino. Sa giyera na idineklara ng gobyerno kontra sa iligal na droga, umaasa ang mga tao na darating ang araw na tuluyan ng masasawata ang industriya na sumisira, hindi lamang sa mga kabataan, kung hindi sa kinabukasan ng buong bayan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Rafi Tima kasama sa iisang Brigada.